Iniimbestiga na ng mga pulis kung may kinalaman sa pagiging journalist niya ang pagpatay sa dating correspondent ng Philippine Daily Inquirer sa Batangas City. Bago niyan, pinagbantaan ang buhay niya dahil sa isang weteng expose. Saksi si Haji Rieta. Sa eskinitang ito nagtapos ang buhay ng 40 taong gulang na si Melinda May Magsino, ang dating correspondent ng Philippine Daily Inquirer na pinatay kahapon sa Batangas City. Gamit ang kalibre 45, sa batok pinuruhan ng mga suspect si May. Sa impormasyon na nakuha ng GMA News, dito raw sa eskinitang ito nagmula ang biktima, papalabas nga sa bahaging ito ng eskinita. At dito naman eksakto nakatayo umano yung gunman, at nang makarating yung biktima dito sa bahaging ito, pinaikutan niya itong biktima at agad na binaril sa likod ng ulo. At dito naman sa bahaging ito ng waiting shed ay mayroong isang motor na may driver na nag-aantay dyan kung saan sinakyan umano ng suspect papalayo sa crime scene. Isa sa mga inaasahan ng pulisya na makatulong sa investigasyon ang CCTV ng auto supply kung saan posibleng nahagip ang suspect. Hindi rin sinasabi ang anggulong may kaugnayan nito sa mga dati niyang expose bilang mamamahayag. Dati na raw siyang nakatanggap ng death threats matapos ibunyag ang illegal na wedding operations sa kanilang probinsya. Kahit hindi na siya active sa print media ay may mga webpage siya na nag-e-express din siya ng kanyang mga saloobin para sa kung kaninong tao, para sa mga sa bayan. Bukod pa ito sa iba pang posibleng motibong inaalam ng mga otoridad. Isa din po sa consideration niyan yung kasi Ms. Magsino is married to Mr. Lubes. Ang alam ko matagal na silang hiwalay at meron siya ngayong hindi ko alam kung Mundo Husband. Pag-alaman namin na noong palang March 19 ay may ipinablatter si Ms. Magsino na isang tao na nagkakautang sa kanya ng 81,000 na nagpunta sa kanilang bahay, may kasamang lalaki at sinabing hindi na siya magbabayad. Nakaburol sa bahay ng kanyang magulang sa San Pascual, Batangas ang labi ni May. Hindi pa humaharap sa kamera para magbigay ng pahayag ang kanyang mga magulang na labis-labis ang hinagpis sa sinapit ng anak. Malakas daw ang kanilang paniniwala na may kaugnayan ng pagpatay sa anak na dating trabaho nitong bilang mamamahayag. Kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang pamamaslang. Sakali raw may kinalaman ng pamamaslang sa dating trabaho, si May nang ika-26 na napatay na mamamahayag sa ilalim ng Aquino Administration. Siniguro naman ng pamahalaan na tututukan nilang kaso ni May at mapang pinaslang na media. Meron kasing binuong task force usig ang PNP na ang pangunahing layunin ay tutukan lahat ng mga kaso ng pagpaslang o karahasan laban sa mga mamahayag. Panawagan naman ng ama ni Magsino, huwag daw sanang mabaliwala ang buhay ng anak at huwag na sanang madagdagan pa ang bilang ng mga mamamahayag na mapapaslang. Mula rito sa Batangas, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.